Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. And again, thank you po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. And again, if you haven't po, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Also, wag niyo pong kakalimutan, also follow us on our Facebook page and also Spotify sa mahilig po na makinig lang ating mga previous live podcast. Makahanap niyo po kami. So just find Philcast on any of those platform at mapapalo niyo po. Today po, isa po sa pinakamaingay na press conference na ginawa po ni, Senator Panfilo Lacson, yung kanya pong mga binahagi sa atin, mga sagot niya kay Senator Amy Marcos, kung, mga iba pa pong detalye na pag-uusapan po at importante po nating malaman ito para masundan natin at maduktong-duktong natin yung mga issue na kinakaharap ngayon specifically ng Blue Ribbon Committee. And alam natin, ito lang po yung unang pagkakataon na maririnig natin ang chairman of Blue Ribbon Committee under Senator Panfilo Lacson para po mabigyan niya ng diin yung mga issue na binabato sa Blue Ribbon Committee. At also ano yung makikita din natin yung mga updates ng mga kaso na kanilang tatahakin this coming week para po pagre-resume ng Blue Ribbon Committee hearing next week Monday. Ayan po. At dahil po diyan, napagbigyan po ulit tayo ng isang pambihirang pagkakataon, a back-to-back live podcast ng ating kaibigan at personally hinahangaan ko po siya sa kanyang pagbo-vlog. Galing po siyang Davao at nakasama na po natin siya kahapon sa ating live podcast. Pero pinaunlakan niya po ulit ako sa isang biglang imbitasyon at please welcome po si uh, Tiger 99 2.0. Yo guys, hello. Shoutout po sa inyong lahat at, maraming salamat po, dahil, ayun, alam niyo na, ang sarap lang din yung alam niyo tipong, ah, may kausap. Kadalasan kasi ginagawa ko kasi, alam mo naman yung brother, 'di ba, sa isang live streaming, ikaw lang yung nagsasalita, eh, 'no? Pero Totoo. ulit ako at thank you very much, brother. Thank you, thank you, thank you. Totoo po, sabi nga nung mga matatanda meron ka daw kahuntahan. 'Di ba? Yun ang sinasabi nila. Pero well, I think kilala na nila tayo and kilala na po nila kayo boss. Ngayon pag-uusapan po natin, ang topic natin mag-iikot lang po sa topic natin na, does the Blue Ribbon Committee, meron pa ba siyang credibility? Magsi-circle po yung ating kuwentuhan today sa recent po na press conference ni, Senator Panfilo Lacson. Ngayon, let's start. Po muna 'no, I want to ask you po, eto, andito yung aking question, ayan. Kasi kailangan ko po mag-take notes, eh, kasi tini-take note ko yung sagot niya, importante, eh. Importante ready ta ready ta so, sir, po ano, ang resumption po, ang susunod na resumption ng ano, ng, Blue Ribbon Committee ay January 19, 1 PM sa Senado. Ano po ang nakikita niyong mangyayari in a general perspective or ano yung hinahanap ninyo na mangyari sa resumption ng, Blue Ribbon Committee? Wow, 'yan ang, Expectation. napakagandang 'yan, napakagandang tanong niya brother. Talagang inaantay-antay ko diyan at gustong-gusto kong makita ay yung paghaharap about sa mga issue, mga pagre-recant, pag-aano gano'n. Kahit kay Saldi ko wala akong pakialam kay Saldi ko, ang inaabangan ko talaga dito ay yung pagtatagpo. 'Pag alam mo naman tsismoso ako brother, eh, tsismoso ako, eh. Ang gusto kong makita diyan ay yung pagtatagpo nitong si Senator Lacson at saka itong si Senator Lacson. So, ngayon magtataka ka, "Ha? Bakit Senator Lacson, bakit dalawa ba yung Senator Lacson?" Si Senator, Panfilo Ping Lacson at saka itong si Senator, Amy, ah, ano ba Marcos. Marcos, akala ko Lacson, eh. Sorry. O kumbaga sa fighting ring, prime time. Oo, yan ang pinaka the best na ano, kung magpapakita etong si Amy Mm, Marcos, si Senator Amy Manotok na lang, sorry, manotok. Manotok na lang. Hindi ko kayang tawaging Marcos, Manotok na lang, Amy Manotok. Baka po mag-isa. Ay hindi. So be it. I think, ako naman personally ang gusto ko po talagang makita, ano yung mga bagong ebidensya na ilalatag. Yan yung inaantay ko, eh, kasi marami daw po mga bagong ebidensyang ilalatag sa flood control at saka may mga bagong allegations na pag-uusapan po natin, sir. At gusto ko malaman yung reaksyon ninyo sa mga bagong inilabas na aligasyon. Both kay Senator Ping Lacson at yung kanyang team
na di umano nakita nila this past few kasi apparently po sinabi ni Senator Ping na nagkaroon sila ng meeting together with the attorney of Yusek Cabral at napakarami pong bagong, ebidensyang lalabas daw. So, Opo. So, first topic po natin ano. Sir, ano po reaction ninyo sa recantation ng statement o yung pagpapawalang bisa ng orihinal na statement ng BGC Boys about po sa flood control issue? well, pinasinungalingan na 'yan, eh, pinasinungalingan na 'yan nitong si Alcantara mismo at saka yung abogado mismo ni Alcantara daw gano'n, eh. At the same Mhm. time, si Alcantara, pumunta pa nga sila sa DOJ para dun nga sa ano, dun sa tawag nun, yung sa Witness Protection Program na kanilang hinihingi or hinihiling. Yung recantation wala daw pong gano'n. Eh, sino po ba ang nagpakalat ng, possible na magre-recant sila? 'Yan brother, kaya nga sinabi ko na mukhang may nagpakalat ng, maling information 'no, na isang abogado which is ang nagpakalat kasi niyan is yung abogado nitong si Senator Joel Villanueva. Kasi mga kababayan 'no, napakalaking ano, Boss yeah. Boss, sorry to cut you off. dun pa lang mga kababayan dalawa na kaagad na senador, eh, ang mawawala dito kay Sara Duterte pagdating sa impeachment. So talagang gagawa at gagawa ng paraan itong kampo ngayon or nung kabilang grupo or kabilang kampo para naman kahit papaano, eh, ma-twist na naman yung isip nung mga kababayan natin na, "Uy, magre-recant yung BGC Boys, okey yun, kasi nga guys, sabi nga natin ngayon ang labanan natin ngayon dito sa social media, eh, hindi po siya yung tipong, ang ano bang mga term hindi fake news. Hindi na yung katotohanan ng ano natin dito na Yeah, and also another thing na nagwo-worry din ako kasi siyempre they are applying for WPP, 'di ba? okey, Hindi daw sila nabigyan at tinuloy nila yung recantation and this was like something na narinig ko last week pa and alam ko may mga bago ng lumabas. Ang sabi ni Senator Ping Lacson dito, they will be under the violation of perjury kasi nag-under oath sila, eh, sumumpa. Eh, nagsabi dito, hindi nila po puwedeng ipawalang bisa yung una nilang statement kasi ang sabi ni Senator Ping, nagsoli sila ng pera, eh. Yun pa lang, how can you disprove na nagsoli ka ng pera and then sasabihin mo hindi totoo yung mga sinabi mo? It doesn't make any 100,000,000, sense, 'di ba? 100,000,000 that is, 100,000,000 plus. Well, tulad nga nung sinasabi nga rin ni Senator Ping na yun nga, yung sinasabi mo kanina na talagang kahit na mag-recant sila makakasuhan pa rin sila, which is totoo naman kasi sa totoo lang 'no brother, wala na, eh, nakakuha na sila ng mga documents 'no, na Mhm. or yung mga paper trail na talaga namang nagpapakita na meron talaga silang kinalaman, tapos biglang magre-recant, eh, kalokohan. Eh, kung sa akin nga lang Mhm. kung pupuwede lang ho sanang sorry naman, kung kayo po ay pro-life kasi ako medyo ano ako sa mga ganito, eh, death penalty, 'no, sa mga ganitong mga tiwaling opisyal, sige, 'di ba? Kasi Totoo nakakainis na 'to, 'yan, eh, nakakainis na brother, masampulan. nakakainis. Oo, nakakainis na kasi sa totoo lang. When I was looking on these materials, meron akong narinig sa ating Tweety Bird sa loob ng Senado, 'di ba? Lupit, eh, 'no, may Tweety Bird tayo sa Senado. Ang sabi niya, meron daw isang anggulo na tinitignan yung team nila Senator Lacson daw, ang nagpakalat daw nito is yung mga bumibisita sa BGC Boys sa loob ng kanilang tinutuluyan sa Senado. Why do you think na maaaring may dahilan yung probably yung mga taong bumisita sa kanila na magkaroon ng ganitong thinking? Meron kayang connection yun? So parang ang tingin mo dito is always it's like a numbers game? Yes, numbers game talaga yan brother, talagang Hmm, baka nga meron puwede. talagang ano, eh, baka meron tulad nung sinasabi nitong kung maalala ko, kung yung sinasabi nitong isang isang tsismoso rin, si Montulfo, pero minsan kasi palyado rin kasi yung Tweety Bird 'no. Etong sinabi niya about nga diyan sa pagre-recant 'no, pagre-recant nitong, BGC Boys, dun ako medyo nakapag-isip-isip din na, puwede at saka there's a possibility nga naman talaga na totoo yung sinasabi. Ang sinasabi niya dun 'no, ah, malaking bagay talaga yung pagkakawala or dismiss
'no, kung saka-sakaling mag-recant itong BGC Boys at ma-dismiss nga itong si Joel at saka itong si ano, itong si Jinggoy sa kay Sara Duterte. Kaya talagang gagawa at gagawa sila ng paraan para kahit papaano, mag-stay itong si Joel at saka si Jinggoy doon sa Senado para just in case na talagang aakyat ito brother, talagang aakyat talaga yung impeachment ni Sara Duterte. Para pagdating naman sa Senado, kumpleto pa rin yung, Duterte Black. So do you think Sabi, although may sinasabi si Senator Ping na kahit mag-recant sila. so can you say na parang this is all political game? Yes. Ah, Yeah, got you, got you. Yeah, kasi sarap po ano, eh, sabihin. parang naiisip ko ano, eh, 'no, parang kailangan nilang ma-preserve yung number sa Senado para kung Mm, anong mangyari, hindi pa rin tatamaan yung base ni Duterte. Parang mangyayari ulit yung nangyari kay Cheese dati. yeah, Magiging 100%. 4th month. Well, Magi pero dito naman kay Senate President, hmm, Soto, aaksiyunan niya agad-agad. Kaya kaya ganyan ang nangyayari ngayon dito sa sinasabing mga sa issue na BGC Boys 'no. Kaya naman yung tulad ng sinabi mo kanina na kailangan nilang ma-preserve yung number 'no, na, magtatanggol kay Sara. Kasi guys, talagang sabi ko nga sa inyo, kapagka nagtuloy-tuloy ito, na tulad niyan si Bato hindi na nagpapakita, Senator Bongo January na ngayon, ano ba yung sinabi ni ano, ni Senator, former Senator, Trillanes, Trillanes. early next year yung ano, yung, warrant of arrest nila. Ngayon, kapagka yan ay nagtuloy-tuloy at si Senator Bato nagtatago, si Bongo, kung dumating yung, ano nila, yung warrant of arrest nila, siyempre mawawala sila sa bilang. Yan, kung, next month or, at the end of this January, totally kaso itong mga senador na idinadawit ng BGC Boys, ilan sila? Dero, Jinggoy, Joel, 5 na yon. Etong si ano pa, si Marcoleta about sa ano, about dun sa Sose, pag-amin niya sa sose. Ah. ng paraan to delay it. Kumbaga parang delay tactics, gano'n. Another question na gusto ko itanong sa'yo, this has came up sa press ko ni, Senator Lacson. What do you feel about this? Apparently, there was a report na natanggap ng kanyang opisina na meron daw pong pagkakataon, ito sinabi ng attorney Yusek Bernardo, na may pagkakataon daw po ng lumabas si Yusek sa kanyang detention cell sa Senado, tinry daw po or may attempt na tinry si General Torre before as the PNP chief. Instead daw na tumira siya on the sanctuary ng Senado para magstay doon, parang ino-offeran si Yusek Bernardo to go to, General Torres, parang, PNP sanctuary para dun siya magstay. Pero parang nag-decide daw, based kay Senator Lacson na decide daw si Yusek Bernardo na ayaw niya at gusto niyang bumalik sa Senado. Why sa tingin mo lang, and this is just a wildest dream kasi ako hindi ko rin akalain na nangyari 'to. Kanina ko lang siya nakita at narinig, eh. Mm. Ano ang koneksyon ni General Torre na dating PNP chief nung nangyari 'to for him to do that to Yusek Bernardo knowing na wala naman siyang kinalaman in this flood control issue. It Kumbaga doesn't make any sense, eh. Anong tingin mo diyan? hindi brother, ganito lang 'yan. Hmm, Etong si Yusek Bernardo kasi, I think nagwo-work na 'yan under din diyan sa DPW. mhm. Okey. So, matagal na siya diyan sa DPWH. So, etong si siyempre bilang, chief PNP 'no, na si, etong si General Torre, nasa sa ano, eh, kumbaga parang trabaho mo rin na proteksyonan etong mga may mga hawak na ano, wag na tayong magpaka-hipokrito. Etong si Cabral 'no, maraming alam 'yan. Maraming alam, maraming hawak na ebidensya 'yan. So, bilang isang chief PNP na, kailangan mong proteksyonan ngayon 'yun. So, kakausapin mo siya na baka puwede, ah dito ka na lang sa amin manatili. Kasi eto, meron din pong isang, witness noon na nandiyan po sa may or ikinulong diyan sa may, tawag nito, diyan sa may Senado. Kung hindi ako kung hindi ako nagkakamali etong si ano, yung kasama nila Mark Taguba na nag-testify about nga diyan sa may Hmm, mhm. pintuan, then nung tinignan niya isang, tawag nun, ah, personnel na taga-ano, taga-Senado. Then nung pagbukas daw niya nung pintuan nung detention, cell or center ng Senado, naman tinulak kumbaga parang itinabi lang siguro kumbaga gano'n, hinawi yung babae na kumatok dun sa pinto, dun sabay pasok nung ibang mga kalalakihan. Tapos time na etong si Cabral ang nagsabi din na mayroong ₱51 billion
na napunta dito kay Pulong Duterte. So Correct. marami so isang bilang chief PNP kailangan kong proteksyonan, o-offeran ko yun na dito ka na lang sa akin mag-ano, sa'min sa side na, "Wag ka na diyan kasi Okay, baka mamaya mapasok ka." yes, I get your anggulo na sinasabi mo that there are certain forces probably on the Duterte side. But another question I want to ask you, do you think there are other external forces involved sa ganitong sitwasyon, sa mga BGC boys, kaila Yusek Bernardo, that is trying to influence whether or not itong Blue Ribbon Committee ay tumuloy or hindi dahil dito sa flood control? Maliban sa mga Duterte or sabihin natin sa puwersa ng mga Marcos for some reason, do you think there are other external forces na maaaring involve? Pagdating diyan, meron pa rin naman na talagang yun nga sa'kin naman diyan kaya nila kaya nila gagawin yan o ginagawa yan is to protect their name and their career of course. Yeah. Kung nadadawit sila. I think ngayon, sabi nila parang, dito na sa susunod daw na hearing, dito natin makikita yung mga bagay na hindi na i-open up sa public. May mga dokumento lang is yung team ni, Senator Lacson. Going forward dito sa flood control issue, I think I wanna go ask you further. Sabi ni Senator Ping Lacson, sila Olivar, Bonoan, Pangandaman, Saldico, ito daw po yung mga opisyales na inimbita nila dati na umattend para bang inistab nila yung patawag ng Senado. Si Senator Ping Lacson, 'pag hindi pa sila nagpakita on our next invite, susupinahan and there might be a warrant of arrest sa Senate. Si Senate I siya, think yeah. my question to you is this: yes, legally ni Senator, pero timing, hindi ba late na para gawin ni Senator 'to? Mhm. We have a lot of backdoors, 'di ba? Alam naman natin 'yan, marami tayong mga backdoors dito, diyan pa lang sa Mindanao napakaraming backdoors at pasok. Yung ibang mga illegal na mga kargamento or whatsoever, mga tumatakas sa Pilipinas, so dapat noon pa, oo, para Mhm. nabantayan natin sila. Tama, and another thing too, kay Saldico na, he also said na hindi naman too late para imbestigahan daw yung connection ni Saldico dito sa flood control project pagdating sa Blue Ribbon Committee. Kasi sabi niya dito, nag-i-start pa lang naman daw ang kaso sa Sandigan Bayan and kaya daw naman gampanan ng Senate Blue Ribbon Committee together with the help ng Kongreso, and gamitin ng UN or Interpol para makuha daw yung arrest. Pero I think my question to you is this: kung kaya nila palang gawin ngayon, ba't Noon hindi nila ginawa last time? It doesn't yes, make any sense, eh. 'Di ba parang I believe kay Senator Lacson, he can do what he needs to do bilang chairman. Pero the question is, kaya mo palang gawin, ba't inantay mo pa mag-New Year? Mhm, ang trabaho ninyo is gumawa ng batas. Nandun na sa kamay ng ano, investigador yung kaso na, 'di ba? mhm, Ah, Siguro ang gawin niyo na lang, since nagkaroon din naman kayo ng pagdinig diyan sa inyong, kapulong, gumawa na lang din sana kayo ng batas. So, dapat ganito pala bilisan natin ganyan. Yung tipong ano, yung tipong i-wrap up na yan at nandun na sa kamay ng ano, eh, ng ibang departamento ng gobyerno na sila ang, nag-iimbestiga at mag-i-impose gano'n, eh. Batas na, gumawa na kayo ng batas, Senator Ping. Ngayon yung mga ebidensya yung sinasabi mo, yung mga hawak mong ebidensya, yung mga, intelligence gathered mo na reports, ayun i-submit mo na sa kanila, 'di ba? Kasi ang mangyayari ngayon mhm. niyan Senator Ping, well, I salute you Senator Ping, for your being, honest. Ayan alam naman natin si Ping Lacson, kapag nagsalita yan automatic yan meron kaagad, report or meron kaagad evidence. Kaya Action. sinasaluduhan ko yan, sinasaluduhan ko si Senator Ping Lacson. Kaso nga lang ang mangyayari kasi diyan ngayon Senator Ping ibabalik ko sa'yo yung sinabi mo dito kay, anong pangalan nito, Lebiste. Libiste. Masyadong ano, 'wag masyadong front sa ano, sa social media. Kasi bakit, nakakasawa, 'di ba? 'Yun ang sabi ni ano, eh, ni Senator Ping dito kay ano, yung advice ni Senator Ping dito kay, Lebiste. Ngayon kung ganyan paulit-ulit na lang Senator Ping Lacson, 'di ba, na nakikita ka sa social media dakdak ka ng dakdak, dakdak ka ng magsasawa ang tao Senator. Oh, tsaka nakakapagod, eh, yung the same parang same, 'di ba, issue. At saka ano yung, ano waste of, resources din ng ano, instead na hindi na tayo magbabayad ng ganito para sa gagamitin nila dun, pagkain ba, kuryente, yung oras pa nung mga
tawag dun, yung oras pa nung mga Resource person. resource person, 'di ba? Instead na maging productive sila nung time na yun, tinatawag niyo sila diyan tapos nakatambay lang sila. Oh, at the end of the day anong Hmm, mangyayari? At the end of the day wala anong din. mangyayari? This session has been, suspended, so next week or either, we ano ganun. Correct. Na ano lang, pusyaw, ika nga. Yeah. Oh, nauubos lang. Another thing na ano, ito naman sabog ulit, reaksyon mo. Sabi dito na meron daw lumabas galing sa kampo naman ni Congressman Libiste na apparently ni Congressman Libiste si Yusek Cabral na mag-testify against the former Budget and Management Secretary. Pero nung kinausap daw ni Senator Lacson together with his attorney, attorney ni Yusek Cabral, ito daw ay hindi totoo. Tingin mo ba itong pronouncement na naman ni Congressman Libisa nakakagulo sa issue ng flood control project? Alam ko yung sagot mo pero gusto ko malaman yung Ay Diyos ko, yung Diyos ko, opinyon mo. Diyos ko. Alam mo sir, sa totoo lang, napakahirap na kasing, ito. For example, niloko ka ng 2 beses, tapos nung Mhm, pangatlong beses, nagsabi ng totoo yung nanloko sa'yo, paniniwalaan mo? Tanong ko lang, hindi, personal na tanong 'to. Niloko ka ng 2 beses nung kaibigan mo, tapos nung pangatlong beses nagsasabi na siya ng totoo, sa tingin mo maniniwala ka pa ba? mahirap na. Sa Mahirap. umpisa pa lang Ni Lebiste na itong si, no, 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 Congressman Terry Ridon, siya daw ay may insertion nung 2025. 2025 lang nag-assume etong si sa Ridon 20th sa, Congress, sa 20th Congress. Yung 2025 national budget nagawa yan nung 19th. 2024. Wala pa si Ridon nung 2024. So kasinungalingan na tapos ngayon naman ng kung ano-anong mga kuwento. 'Di ba napakahirap, Wa ang labo. Boss, 'wag mo daw masyadong sabihan ng ganyan si Congressman Libiste. Ang balita ko umiiyak daw siya sa nanay niya. Kasalanan niya na, kumbaga tayo nagre-react lang din. Eto nga brother, may bagong balita, breaking news 'to mga kababayan sa mga hindi pa nakakaalam. Si, Congressman Leandro Libiste nagsampa ng cyber libel, ngayon Hmm, lang 'to, nagsampa ng cyber libel laban dito kay Yusek Claire Castro. Sa di ngayon ko umano, yeah, oo, tapos ang matindi nito, ang, kinuhang abogado pa, ngayon good luck sa'yo congressman. Good luck. isa rin Ay, 'yun, isang beautiful attorney. 'Yun lang masasabi ko sa naman. Brilliant, very, isang very brilliant. ah, isa siyang makulay at magaling sa public speaking, 'yan. Okey, moving forward nawala akong bigla sa train of thought. 'Di ba? Oo, totoo 'yan. Isa pa sa sinabi ni, Senator Ping Lacson sa kanyang press conference, sabi niya din dito na, um, meron silang hawak galing sa attorney ni Jose Cabral. Ito po ay yung SARO noong for the December 27, 2024. Okey. Nakalagay daw po dito yung unprogrammed funds na 50 billion pesos at 30 billion daw po dito ay yung flood control projects na puro daw po ghost project. So ang ginawa nila, they will do a subpoena directly to DPWH to authenticate this to be a subject as evidence. Do you think at itong nalaman natin right now, kasi Saro, this is where everything is on paper, pagdating sa budget. Do you think importante ito malabas in public? 'Yan din sana yung sasabihin ko kanina brother 'no, kaso nga lang kumbaga Mhm, parang naano ako, nawala ako. 'Di ba nga sinasabi ko kanina na parang nonsense na magkaroon ulit ng, alam naman natin, kapagka Blue Ribbon Committee, talagang ano 'yan, naka-televise at napapanood 'yan in public. correct. Unlike kapagka yung kaso na 'yan, mapupunta sa sandigang bayan, hindi naman ila-live tele. Mhm, Ngayon, mhm, ang kagandahan naman doon sa sinasabi ko nga or yung, ano naman, yung issue na sinasabi natin ngayon is siyempre malalaman talaga natin kung totoo nga ba talaga yung mga pinapakita at sino ba talaga yung, makikita natin ang katotohanan kasi bakit? Yun ang kagandahan ngayon nung, kumbaga parang ang gulo ko, 'no? Ano ba talaga Tiger, nonsense ba yung naila-live na magka-conduct ulit ng Blue Ribbon Committee, nonsense ba talaga o talagang may sense? Kasi kasi mga kababayan, uulitin ko ano, yun ang kagandahan naman kasi, okey, kapagka nala-live telecast, okey? Meron tayong pag-uusapan sa ating mga channels, 'di ba? Oh. tama.
Tama, and I think it's also a good thing na nila sinasabi 'no, 'pag pinag-uusapan ng issue, anything about politics, lumalabas sa lumalabas sa limelight, eh, na ngayon 'to corrupt na mga opisyales natatakot silang gumawa pa ng maanumalyang issue kasi nalalaman natin, eh, Yan lalo ang na mga dito good sa things flood diyan. control project, eh. Yes. I think another thing na gusto ko rin itanong sa'yo 'no, well, bago-bago lang 'to lumabas na narinig ko rin sa press con. Meron po lumabas na issue na iniimbestigahan ngayon team ni Senator Ping Lacson at tatawagan po nila yung mga taong involved dito. Lumalabas po na ang dating Speaker Martin Romualdez daw po ay bumili ng house and lot dito sa Forge Park at ang finront daw po na pangalan ay ang mga Diskaya. Iimbitahin daw po nila in connection with this issue yung mismong may-ari ng pinagbilan ng bahay at lupa at meron daw po silang matibay na ebidensya confirming specifically kahit yung mga, katulong nung may-ari ng bahay at lupa na yon na sinabi nila na binili daw talaga iyon and they are willing to testify. With this another story na naman na maaaring makapagpagulo sa pinaka-issue natin about dito sa flood control project. Is it necessary na maimbestigahan pa 'tong issue na ang gusto kasing ipunto ni Senator dito is mostly trying to see the connection between the Discayas and Speaker Sayangin lang. Romualdez kung meron talagang relationship behind para daw mapagtibay yung evidence about Speaker Romualdez. Kasi sa ngayon daw ang ni Senator Ping Lacson sa kanyang pananaw, hindi gano'n talaga kahit ilang beses niyang tignan yung ebidensya, talaga gano'n katibay yung ebidensya na nagli-link sa mga diskaya to the Speaker Romualdez. What do you feel about that? Well, kung kaya nilang paimbestiga, kaya nilang ipatawag lahat ng mga tao dun, ultimo katulong, na mismong Mhm. nakita talaga nila 'no, nakita talaga nila etong si ano na si alam mo yung tipong, nandun talaga yung mga personalidad habang binibili yung bahay, habang nagkakabayaran, go ahead. Kaso ito nga yung issue ko diyan boss, eh, the term, wala naman tangang politiko. Nahaharap doon at ipapakita yung mukha nila o pipirma ng kahit anong dokumento na pagka nagkabulilyaso mako-corner sila. Lalong-lalo na kung ito ay may something na talagang katiwalian. Ako Correct. brother, ako for example, pulitiko ako at talagang malinis naman din talaga yung intensyon ko at talagang yung pera na ibabayad malinis naman talaga, eh, baka puwede kong gawin yung sinasabi mo, pupunta ako dun sa ano, dun sa mismong may-ari, magpapakita Mhm. ako dun, 'di ba? "O sige, babayaran ko 'tong bahay mo, eto yung pera." Totoo. Ang hirap kasi alam mo naiinis lang ako kapagka ang iniimbestigahan kapwa pulitiko. Minsan kasi meron niyang ano self-interest, eh, 'di ba? Siyempre parang, meron kang utang na loob sa akin or may ganito, may ganyan. Eh, alam mo minsan naiisip ko 'yan. Another thing na ah, nakita natin dito sa press conference ni Senator Ping Lacson, sabi niya they found out that Secretary Manuel Bunoan was deliberately submitting incorrect grid coordinates sa Pangulo bago pa lumabas yung isumbong mo sa Pangulo website. Na kung saan napag-alaman nila na kahit daw ang Pangulo naguguluhan. Kasi yung mga grid coordinates na ibinigay sa Pangulo daw based sa kanilang research, eh wala naman doon yung mga proyekto nakalagay sa DPWH Transparency Portal. Naniniwala ka na ba with this pronouncement and we're just dealing with this statement, tingin mo ba meron talagang deliberate attempt na pabagsakin si Pangulong Marcos inside his camp? Yung tipong gusto nilang paupuin si Sara Duterte. Para naman kahit papaano lalong-lalo na nung ano, lalong-lalo na nung nagkakaroon na ng investigation, eh, matatama at matatama. So, ang tanging paraan para mawala yung investigation na yan is to, ano 'to, yung iangat nila si Sara Duterte para maging presidente at mawala si Pangulong Marcos para naman matapos na investigation at maging happy, Hmm. happy, happy ulit. So you can say this is intentional? Hindi ginawa itong si Bonoan to malign, 'di ba? Ang, investigation or yung knowledge ni Pangulong Bongbong Marcos, eh, di kailangan talaga nating panagutin. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, eh, sa akin naman ho, wala ho kahit nga ano, kahit kaalyado, kahit malapit kay Pangulong Bongbong Marcos, as long as na may pagkakamali, eh, talagang kailangan ho nating ano 'yan, batikusin 'yan. Kailangan po nating, or 'wag nating Oh,
At saka alam mo ang masakit kasi dito, sa in a greatest scheme of things ang nakikita ko dito, kahit si Bunuan yung may pagkakamali, eto lang ang nakikita Malamang sa alamang kasi bakit, pagka siyempre sasabihin na naman ano chain of command or ano gano'n, 'di ba? Kaya nga ito yung panawagan ko sa ano, ito yung panawagan ko naman sa lahat ng mga nabigyan ng, ano, ng pagkakataon 'no, kasi hindi ho basta-basta ma-appoint or hindi basta-basta mabibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho kung 100% na si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho, dapat 100% din lahat ng mga kabinete, hindi naman gano'n. Ibig kong sabihin dito, wag naman kayo patamad-tamad. Yung tipong relax relax mo lang sa opisina, aantay kayo ng sahod, kinsenas, katapusan, wag gano'n, 'di ba? Sayang, sayang mga kababayan ko, yung presidente natin napaka-bisyonaryo, ang dami niyang gustong gawin, alam natin 'yan. Ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong ipa-implement, ang dami niyang gustong, ano, para lang mapaunlad ang Pilipinas. Subalit paano naman yung mga nasa baba, kung hindi naman nagtatrabaho or di kaya kung ang trinatrabaho naman nila ay yung pansarili nila, 'di ba? Yung ano, yung kagustuhan ng presidente na ano, na umangat tayo. correct and, eto, nagiging mainit ang ating kuwentuhan, ayan. Gusto ko lang pong, sabihin sa lahat, if you have question po kay Boss Tiger, lagay niyo lang 'yun sa comment section at, try natin basahin. Moving forward, ito kapanapanabik na pinag-uusapan ng, mga chismakers at saka mga marites at saka marisol sa social media. Itong pag-aaway naman ni, Senator Ping Lacson at saka Senator Amy Marcos. And with, going back to history, ang pinagmulan nito is yung sinabi ni Senator Amy sa isang interview na yung 2026 budget daw ay isang giniling na tinadtad ng puro allocables. Ni Senator Ping Lacson dito is hindi wala kang moral ascendancy kasi nakapag-release ka ng 3.5 billion pesos under your name from 2.5 billion na originally in-insert mo sa budget. At, naging issue na rin, naging personal, pati piluka, pati yung itsura, pati yung mukha, pati yung ipin. I Kasarian. think Oo, I think with this back and forth ng dalawang senado na napakataas ng standard because they hold office for the national government. Kasi national government official sila. What do you think na ikaw mismo or tayo nanonood, what do you think that this would probably affect? Will this affect kung anong tingin ng tao sa Senado? Bumababa na bang standards natin sa mga senador or dapat dapat magbago na rin ang pagtingin ng mga botante sa iboboto nating senador in the next election. Kasi parang ano, 'di ba, parang mga bata, eh. It doesn't make any sense, eh. Ako lagi lagi kong sinasabi 'yan na sana naman pagdating ng 2020 kung tayo ulit ay boboto na ng panibagong mga senador or congressman, sana naman piliin natin yung talagang, may maitutulong sa bansa at hindi yung pansarili or di kaya pang ano, yung partido lang yung kanilang ipinaglalaban. Tulad nito si Senator, Robin Padilla, etong si Senator Bato, Bongo ng Kamatis. Tapos ito pa nga, itong si Senator, Ping at saka si Senator Amy Marcos, instead na ang ginagawa ninyo, kita ninyo na nagkakaisa kayo, diyan sa loob ng Senado, para kasi guys, kayo yung ano, 'di ba, kayong mga senador ang dapat nagpapakita ng unang kabutihan or kagandahan ng, Pinas. What the F? Paano namin susundin yung sinasabi ninyo kung kayo-kayo mismo nagkakagulo-gulo diyan, 'di ba? Totoo. Sa'kin ang tingin dapat hindi na rin ako, personally, dapat hindi sumagot si Ping Lacson dito. Why? Ang standard ng pinanghahawakan, eh, kasi leader ano siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yes, So isa pa kung anong yan. sabihin niya, kung sinagot niya si Amy Marcos, magre-reflect 'yun sa kabuuan ng komite. At hindi niya maihaalis 'yun. So for me, it's a wrong move kay Senator Ping na sinagot niya pa 'yan kasi hahaba, eh. Hindi rin naman nagpapatalo si Senator Amy, 'di ba? Parang lahat na ata ng putik ibabato sa'yo para lang hindi matapos yung conversation sa issue na 'yan. And I think because of this back and forth na away nila, ibinababa nila yung ano, standard Standard. ng Senado, 'di ba? Another question, it's interesting. Sabi, iimbitahin na daw po nila si Secretary Vince po i-authenticate na yung mga dokumento
at yung Cabral files na meron sila para malaman kung ito ba'y totoo o hindi. Do you believe that it's also the right time para papuntahin na rin si Congressman Leviste para magharap sila? Ako sa totoo lang, ano ko, sumasang-ayon ako sa ginawa ni Leviste, yung inilabas siyang files, nabigyan ng limelight, na may gano'n palang files, gano'ng mga insertion kasi wala namang nakakaalam. Even before nasa NEP pa, may mga nakahanda ng proyekto kahit walang pondo. So, para sa akin okey 'yun. Kung ako tatanungin, kung ma-authenticate at masabing lahat nung hawak niyang files is talagang credible, may source, ako una ang magsasabi sa channel ko that he is one of the best congressman na narinig ko at nakita ko kasi siniwalat niya lang yun nandoon sa dokumento. Ito lang ang problema, at hindi na-o-authenticate yung papers, Hindi ako maniniwala. tunable pa rin yung credibility. Yun ang problema niya ngayon. And, I think 'yan, ang dami natin na good thing bago mag 1 hour na ano natin, ating kuwentuhan. Last question for the day, boss. I think my question to you, isa sa sinabi ni Senator Ping Lacson dito, it's about the impeachment of both of our sitting president and vice president. Tinanong po siya dito, how do you gauge kung papaano magpoproseso ang impeachment trial ng dalawang nakaupong pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas pagdating sa Senado. Ang sabi niya dito, magbabase ang mga senador base sa merito ng articles of impeachment na makukuha nila. Especially, ang kailangan ngayon is two-thirds ng Senado, ng miyembro ng Senado para ma-impeach yung isang ah, presidente o vice-presidente. I think my question to you is this, and I want to ask your reaction. Do you think dahil sa bagong ruling, mahihirapan yung mga nag-file ng impeachment, both president and vice president, para ma-impeach nila itong mga nakaupong elected official? Kasi nga 'di ba yung ano, yung inilabas na bagong ruling dun is, parang one at a time 'di ba, parang gano'n? Oo. Hindi sila Kailangan puwede sila magsabay within a year pero hindi puwede magsabay. I think di sila puwede magsabay sa isang kapulungan, if I'm not so mistaken. ako mauna nga yung isa muna. So, yun nga, nakagulo nga lang din itong inilabas na bagong ano, bagong rules ng, ano, Supreme Court. Supreme Court, pagdating sa pagfa-file ng ano, ng impeachment. Kasi nga, what if, yun yung din yan din yung mga kini-question ng ibang mga tipong, correct sana na impeachment kay Sara Duterte, mababalewala na yun. Kasi bakit? Nandun na yung bogus, nauna na yung bogus. Mhm. Ngayon dito naman sa same with kay Pangulong Bongbong Marcos kung saka-sakaling may mag-file ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, pero malamang sa halamang paunahan 'to. Hmm. Another question, kasi sinabi 'to ni Representative Andiong, isa sa mga proponent ng first impeachment article kay VP Sara last year. Kung ang merito ng articles of impeachment sa susunod sa second round ng impeachment kay VP Sara ay same lang ng merits from last time, hindi daw po niya pipirmahan. What do you feel about that? Yan tayo, Parang yan tulad niyan tinatawag nila na mga ano sila, mga anti-corruption tapos ayaw naman nilang pumirma doon sa mga impeachment na nag-uumapaw, nagsisigaw-sigaw na yung ebidensya at ang kailangan pa nilang gawin ay maghanap ng iba pang personalidad which is si Pangulong Bongbong Marcos na yun ang gusto nilang unang i-impeach at maghahalukay pa, 'di ba? Hahalukay pa ng ano, maghahalukay pa tayo ng ebidensya. Samantala yung Vice Presidente natin, nandiyan na ang daming ebidensya na nagsisigaw-sigaw-sigaw or di kaya Mhm, umapaw. Bakit hindi yun muna ang unahin natin, then after that, after the impeachment or after ni Sara Duterte, o then file another impeachment dito kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung gusto ninyo, mag-cut kayo ng ebidensya kay Pangulong Marcos. Pero unahin na muna natin yung meron ng ebidensya kasi mas mahirap nga namang mag-impeach ng isang, or delaying tactics na, yung presidente ang una nating i-impeach, wala pa ngang ebidensya, kailangan pa nating maghalukay, mhm. nandiyan na, didinggin na lang tapos Totoo yan. sasabihin ninyo anti-corruption kayo, tapos sasabihin ninyo anti-corruption kayo especially si Toby Chanco tsaka itong si Erice.
Ang anti-corruption ayaw namin sa ano, sa tawag dun, korapsyon. Pero hindi kami pipirma diyan hanggang the F, what a hypocrite politi Parang silang nagpapakita na ano ba yung tinatawag yung pinag-usapan natin kahapon, closeted DDS. oo. Nagpo-project sila na Marcos pero sa bandang huli yung agenda pala yung pinu-push Actually nila yung hindi nga sila Duterte. nagpo-project, hindi nga sila nagpo-project na sila ay maka-Marcos, eh. Ang pino-project nila ngayon is para sila sa bayan, sa mga Pilipino. For what? For their career. Maybe next year or this coming 2028 national election, baka gusto nilang umangat ng posisyon kasi 'di ba nasa congressman sila. Malay mo kung gusto nilang Totoo. umakyat. Yeah, and ako para sa akin po 'no, total, nandito na tayo sa last part ng ating podcast. Para sa akin, sinususugan ko yung sinabi sa isang interview ni former Associate Justice Ascuna. Ang paliwanag niya dito, kahit daw may nakabinbin or naka-archive na impeachment articles of impeachment kay VP Sara Duterte, doon sa first round, etong second round, puwede pa rin silang mag-apply ng panibagong articles of impeachment even if it's the same thing. Nagwo-worry lang si Justice doon na baka daw kapag inantay yung desisyon ng Supreme Court at upuan yon, eh, yung panahon na pupuwede ng simulan yung impeachment trial at masimulan na yung investigasyon ano Madagya. pa, hindi pa oo, mamatay pa or ma-die down ng Congress. Kasi ang sabi niya dito, the worst thing possible can happen is that kongresista at hindi nila ma-prioritize yung impeachment. Especially sabi niya, there's a lot of things going on sa Congress right now. And 19 Congress who's holding yung articles of impeachment against VP Sara is a lot different from the 20th Congress. Kaya parang February 7. Kasi February 6 yung and I think February 7 at na pwede na sila mag-file. Mag-file. So, opo, para sa akin ito na naman yung isang kapanapanabik na K-pop drama ng Pilipinas. Kung ano yung susunod na kung sino yung susunod na ang natatawa lang ako, hindi natin napag-uusapan yung anong magiging epekto nito sa Pilipino, ekonomiya. Anong magiging itsura na naman nito sa gobyerno. Paano makakakilos ang ating pangulo at vice presidente sa kanilang tungkulin kung parehas sila within a year, sasampahan natin ng impeachment. Yes, I understand ito, lahat ng mga sinasampang impeachment, pero hindi rin dapat tayo maging bulag sa katotohanan that meron din itong implikasyon in a bigger picture. Kasi ang ini-impeach natin hindi si Sara Duterte o hindi si Bongbong Marcos. Ang ini-impeach natin ay opisina ng pangulo at pangalawang pangulo. So kaya ako mataas ang respeto ko po doon sa dalawang opisina na ay sino nakaupo kahit hindi ko yan binoto, mataas po talaga ang aking, respeto. Kaya hindi ko po tinatawag si Marcos as Bongbong Marcos, tinatawag ko siyang President Bongbong Marcos. Kahit si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, kasi hinalal sila ng tao and they represent me as a Filipino. Ang hope ko lang sana po mag-workout itong impeachment, malaman na lahat ng dapat malaman, maimbestigan para kung ma-impeach man o hindi, at least matapos na 'tong chapter at maka-move on na yung Pilipinas, 'di ba, sa issue Oo. na ito. And, Wa I think, again, boss, maraming maraming salamat. Daan lang na ito, na-invite kita at, pangalawang beses back to back live podcast na nakapasyal kayo sa ating munting munting bahay. At sa lahat po ng nakinig at sumusuport sa ating channel today, maraming salamat po and again, don't forget to follow us on Facebook, YouTube, and Spotify. Hanapin niyo lang po yung Philcast, gano'n din po kay Sir Tiger. And again, maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you, thank you.